Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sapagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi upang maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng dyablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makakaranas ng kauntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang pagkawala. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Darating ang Panginoon upang gantimpalaan ang mga matuwid. Magliliwanag silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nananalig sa Kanya ay makakaunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat Siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sino sa inyo ang magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, halika at kumain ka na? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain? Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganoon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Suppose one of you has a servant plowing or looking after the sheep. Will he say to the servant when he comes in from the field, "Come along now and sit down to eat"? Won't he rather say, "Prepare my supper, get yourself ready, and wait on me while I eat and drink"? After that, you may eat and drink. Will he thank the servant because he did what he was told to do? So you also, when you have done everything you were told to do, should say, "We are unworthy servants. We have only done our duty."